Nagsampa na ng ethics complaint ang ilang women's rights advocates laban kay House Deputy Minority Leader Bong Suntay dahil sa mga pahayag niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Nagsorry na at sinabi ni Suntay na taken out of context ang kanyang mga sinabi. Pero hindi raw ramdam ng mga complainant ang sinseridad ni Suntay. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Hindi pinalampas ng ilang kababaihan ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay tungkol saan niya yung mga naisip at naramdaman niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis Smith. Kasama si Gabriela Party List Representative Sara Elago, naghain sila ng reklamo sa House Committee on Ethics laban kay Suntay dahil sa mga paglabag umano sa Magna Carta for Women, Safe Spaces Act, at Code of Conduct para sa mga nasa gobyerno. Walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyalis ng gobyerno. Dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service. Bagamat humingi ng paumanhin si Suntay at sinabing taken out of context ang kanyang pahayag, hindi raw ito sapat para sa mga women's rights advocate. Mukha namang hindi siya sincero eh. Kasi hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito ng kanyang attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan. Nag-privilege speech naman si House Committee on Women and Gender Equality Chair Ann Matibag para punahin ang pahayag ni Suntay. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Hiling ni Matibag, tingnan ng Committee on Ethics and Privileges ang pahayag ni Suntay at magsagawa ng hearing kaugnay nito. Nai-refer na ang talumpati sa komite at ipinag-utos ang pagsusuri sa naging pahayag ni Suntay. Ipinag-utos din ng Kamara ang formal na ethics investigation kaugnay nito, gayon din ang pagharap ni Suntay sa committee hearing. Kinondena rin ng Commission on Human Rights ang pahayag ni Suntay na nakababahala raw, lalo't nangyari sa pagsisimula ng buwan ng kababaihan. Anila, ano man ang layunin ng mga pananalita na ginawang sexual o hinahamak ang kababaihan ay nakasisira sa pinaghirapang progreso ng bansa para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nanawagan din ang komisyon sa Kongreso na pagtibayan ang kanilang Code of Conduct at tiyaking patuloy ang paggamit ng pamantayan at pananalitang may gender sensitivity sa kanilang mga proceedings. Dagdag nila, ang Kongreso ang dapat na nagiging halimbawa ng paggalang sa kababaihan at pagkakaroon ng zero tolerance sa mga pananalitang sexist at iba pang uri ng diskriminasyon. Sinusubukan pa namin makuna ng bagong reaksyon si Congressman Suntay. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag sa social media, nagsorry ang asawa ni Congressman Bong Suntay na si Sheila Guevara kay Ann Curtis at sa pamilya ng aktres. Binigyan din ni Guevara na lahat ng babae ay dapat igalang at tatuhin ng may dignidad. Hindi raw siya sang-ayon at hindi rin kinukonsinti ni Guevara at ang kanyang mga anak ang mga pahayag ni Suntay. Itinanggi rin ni Guevara na pinagtawanan niya ang mga pahayag ng kanyang mister tungkol kay Ann Curtis. Nakiusap din si Guevara sa publiko na huwag siyang idamay at kanyang mga anak sa kontrobersya dahil sila ay private citizen at walang kinalaman sa mga pahayag ni Congressman Suntay.